Good morning, class. I am Jessamay Binamira and I am here in front of you to discuss the geographical features of the Philippines. Before we proceed to our discussion, I will give you an activity, which is the word search. All you have to do is to circle or highlight the word you'll see in the box. There are 10 words in the box. Look for the 10 words in the box below. Geographical features of the Philippines. The Philippines is an island country of Southeast Asia in the Western Pacific Ocean. It is an archipelago that consists of around 7,107 islands. Kaya tinawag na archipelago ang Pilipinas dahil ito ay napapalibutan ng tubig. There are three major island groups. First is Luzon. This is the largest island group and is situated in the north. Ang Luzon daw ang may pinakamalaking total land area na kung saan umaabot ng 47% total land area. Second is Mindanao. This is the second largest group and is located in the south. Ang Mindanao ay mayroong 34% total land area, kaya siya ang pumapangalawa sa Luzon. Third and last is the Visayas. This is the smaller island between Luzon and Mindanao. Ang Visayas ay mayroong 19% total land area, na kung saan siya yung pinakamaliit sa tatlo. Let us proceed to the landforms. First is the island. Island is a land formation surrounded by water. Ang isla ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Maaaring ito ay patag o may matataas na bundok. Kapag maraming isla ang magkakalapit at bumubuo ng isang pangkat, ito ay tinatawag na archipelago. Ang Pilipinas ay isang halimbawa ng archipelago dahil binubuo ito ng halos 7,000 islands na magkakahiwalay ngunit bahagi ng iisang bansa. Halimbawa ng isla sa Pilipinas ay ang Luzon na siyang pinakamalaki sa bansa at ang Palawan na kilala sa magandang tanawin at likas na yaman. Next is a plain. A plain is a wide stretch of flat land. Ang kapatagan ay isang malawak at patag na anyong lupa na mainam para sa pagtatanim ng iba't ibang pananim tulad ng palay at mais. Dahil sa patag nitong katangian, madalas dito nagtatayo ng mga tirahan at itinatatag ng mga mamamayan na may sariling pamahalaan. Ang pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas ay matatagpuan sa gitnang Luzon, na tinatawag ding rice granary of the Philippines dahil dito nanggagaling ang malalaking bahagi ng supply ng bigas sa bansa. Sa Visayas naman matatagpuan ang matabang kapatagan ng Panay at Negros, habang sa Mindanao naman ay may malalawak na kapatagan sa Cotabato, Davao at Agusan, na parehong mahalaga para sa agrikultura at kabuhayan ng mga residente. Halimbawa ng isang kapatagan ay ang kapatagan ng Nueva Ecija na kilala sa malawak nitong taniman ng palay. Next is a valley. A valley is a flat stretch of land found between two mountains. Ang valley o lambak ay isang patag na lupain na matatagpuan sa pagitan ng dalawang bundok. Dahil sa matabang lupa nito, madalas itong ginagamit sa pagtatanim ng iba't ibang pananim. Ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas ay ang lambak ng Cagayan, na kilala sa malawak nitong taniman ng mais at palay. Bukod dito, may iba pang mahalagang lambak sa bansa tulad ng Trinidad Valley sa Benguet, na tanyag sa mga gulay at strawberry, at Cotabato Valley sa Mindanao, na mayayaman sa agrikultura. Ang Agusan Valley, Aklan Valley, Antique Valley at Zamboanga Valley ay ilan pa sa mga kilalang lambak na nagbibigay ng malaking ambag sa kabuhayan ng mga mamamayan. Halimbawa ng isang lambak ay ang lambak ng Cagayan na hindi lamang malawak kundi mahalaga rin sa produksyon ng pagkain sa bansa. Plateau.
A plateau is a flat stretch of land on the top of the mountain. Ang plateau o talampas ay isang patag na lupain na matatagpuan sa tuktok ng isang bundok. Dahil sa malamig na klima rito, mainam itong lugar para sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga halamang hindi nangangailangan ng maraming tubig. Sa Pilipinas, maraming malalawak na talampas tulad ng matatagpuan sa Mountain Province, Benguet, Ifugao at Kalinga, Apayao sa Luzon. Sa Mindanao naman, may malalawak ding talampas sa Bukidnon at Lanao del Norte. Halimbawa ng isang talampas ay ang talampas ng Bukidnon, na kilala sa malamig na klima at matabang lupa na angkop sa pagtatanim ng kapi, mais at palay. Mountain ranges. These serve as natural barriers against the many typhoons that pass through the country. Ang mountain ranges o bulubundukin ay isang hanay na magkakaugnay na bundok. Sa Pilipinas, maraming bulubundukin na nagsisilbing likas na harang laban sa malalakas na bagyo na dumaraan sa bansa. Bukod dito, nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng kultura ng ilang pangkat etniko, tulad ng mga Ifugao sa Hilagang Luzon, dahil sa lokasyon ng kanilang pamayanan na napapalibutan ng mga bulubundukin tulad ng Cordillera at Caraballo na nananatili ang kanilang tradisyon at paraan ng pamumuhay. Isa sa pinakamahabang bulubundukin sa bansa ay ang Sierra Madre, na mula Cagayan hanggang Quezon at nagsisilbing proteksyon sa mga lalawigan sa Hilagang Silangang Luzon. Malapit dito ay ang bulubundukin ng Zambales, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Halimbawa ng isang bulubundukin ay ang Cordillera, na kung saan matatagpuan ang Banawe Rice Terraces, isang makasaysayang taniman na itinayo ng mga Ifugao. Mountain. A mountain is a land formation that reaches 1,000 meters or more in height. Ang bundok ay isang anyong lupa na may taas na hindi bababa sa 1,000 meter. Sa Pilipinas, maraming malalaki at maliliit na bundok na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pinakamataas na bundok ay ang Mount Apo sa Davao na may taas na tinatayang 2,954 meter. Kasunod nito ay ang Mount Pulag na matatagpuan sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Ifugao. At ang pangatlong pinakamataas na mountain ay ang Mount Halcon sa Mindoro. Marami pang bundok ang makikita sa Negros at Panay, pati na rin sa pagitan ng Cotabato at Davao. Halimbawa ng isang bundok ay ang Mount Pulag, na tanyag sa Sea of Clouds na naging atraksyon para sa mga mahilig sa hiking at mountaineering. Volcano. A volcano is a vent on the outer crust of the earth. Ang bulkan ay isang butas o lagusan sa crust ng mundo na kung saan maaaring lumabas ang lava at apoy mula sa ilalim ng lupa. Isa sa pinakakahangahangang bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Mayon sa Albay na may taas na 2,429 meter at kilala sa perpektong hugis-apan nito. Samantala, ang Bulkang Taal sa Batangas ang pinakamaliit na bulkan sa bansa. Ilan sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas ay ang Hibok-Hibok sa Camiguin, Didicas sa Babuyan Island, Bulusan sa Sorsogon, at Canlaon sa Negros. Bagamat maaaring maging mapanganib ang isang bulkan kapag pumutok ito, malaki rin ang naidudulot nitong benepisyo sa kapaligiran. Ang lupa sa paligid nito ay nagiging mataba at ito rin ay mayaman sa mineral tulad ng asupre at apog. Bukod dito, maraming may init na bukal sa paligid ng bulkan na nakakatulong sa pagpapahinga at kalusugan ng mga tao. Halimbawa ng isang bulkan ay ang Bulkang Taal, na matatagpuan sa isang lawas sa tanyag na destinasyon ng mga turista dahil sa natatanging tanawin nito. Hill. A hill is a land formation that is smaller than a mountain. Ang burol ay isang anyong lupa na mababa kaysa sa bundok. Isa sa pinakatanyag na pangkat ng burol sa Pilipinas ay ang Chocolate Hills
sa Bohol na kilala sa kanilang tila tsokolating kulay tuwing tag-init. Sa Tagbilaran City naman, matatagpuan ang Ellie Hills, na katulad din ng Chocolate Hills. Bukod dito, may mga burol rin sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Quezon, Antipolo, Bulacan at Batangas. Bagamat hindi kasing taas ng bundok, ang mga burol ay nagdadagdag sa kagandahan ng kalikasan at nagiging tanyag na atraksyon sa mga turista. Halimbawa ng isang burol ay ang Chocolate Hills na binubuo ng mahigit 1,000 na burol at isa sa mga pangunahing tanawin sa Bohol. Let's proceed to water forms or bodies of water. Lake. A lake is a body of water surrounded by land. Ang lawa o lake ay anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Sa Pilipinas, maraming lawa na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang tubig sa mga lawa ay sariwa at may mga isda tulad ng hito or catfish, dalag, tilapia at ayungin na matatagpuan dito. Ang mga lawa ay mahalaga sa kabuhayan ng mga tao dahil nagbibigay ito ng yamang dagat at isang magandang tanawin. Halimbawa ng lawa ay ang lawa ng Taal na matatagpuan sa Batangas at kilala rin sa Bulkan Taal na nasa gitna nito. Isa pang halimbawa ay ang lawa ng Lanao sa Mindanao, na isa sa pinakamalaking lawa sa bansa. Channel. Channel is a wide body of water found between island. Ang channel ay isang malawak na anyong tubig na matatagpuan sa pagitan ng mga isla. Kinakailangan itong tawirin upang makalipat mula sa isang isla patungo sa isa pang isla. Ang mga channel ay may mahalagang papel sa transportasyon at kalakalan sa mga lugar na may maraming isla. Halimbawa ng isang channel ay ang Babuyan Channel sa Hilagang Luzon, na naghihiwalay sa mga isla ng Luzon at Babuyan Islands. Isa pang halimbawa ay ang Balintang Channel na naghihiwalay sa Batanes at Babuyan Islands, at isang mahalagang ruta ng mga barko. Waterfall. Waterfalls fall from a high place. Ang talon ay isang anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar, tulad ng mga bundok o cliffs, at bumubuo ng isang kahangahangang tanawin. Karaniwan, ang mga talon ay nabubuo mula sa mabilis na pagdaloy ng tubig na galing sa ilog o sapa. Halimbawa ng talon sa Pilipinas ay ang Tinago Falls sa Iligan City, na kilala sa kanyang natatagong lokasyon at malinis na tubig. Isa pang halimbawa ang Katibawasan Falls sa Camiguin, na may taas na talon na bumabagsak mula sa isang bundok. Ang Pagsanhan Falls sa Laguna ay isa rin tanyag na talon na dinarayo ng mga turista para sa mga water activities tulad ng pagbangka sa ilalim ng talon. Bay. This serves as a harbor for seafaring vessels in the Philippines. Ang bay o luok ay isang anyong tubig na malapit sa dalampasigan at mayroong makipot na pasukan, kaya't nagsisilbing ligtas na daungan para sa mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Dito din madalas na nagaganap ang pag-load at pag-unload ng mga kargamento at pasahero. Halimbawa ng isang tanyag na bay sa Pilipinas ay ang Manila Bay, nakilala sa magandang paglubog ng araw at mahalagang pantalan. Isa pang halimbawa ay ang Subic Bay, na isang malaking luok na ginagamit hindi lamang para sa kalakalan kundi pati sa mga aktibidad na pangmilitar at pangturismo. Strait. This is a narrow body of water which separates two large. Ang strait ay isang makipot na anyong tubig na naghihiwalay sa dalawang malalaking anyong lupa. Karaniwan, ang mga strait ay may mahalagang papel sa pagpapadali ng pagbiyahe ng mga barko dahil sa kanilang makitid na daanan. Halimbawa ng isang strait sa Pilipinas ay ang San Juanico Strait, na matatagpuan sa pagitan ng isla ng Samar at Leyte. Ang San Juanico Strait ay kilala bilang pinakamakipot na strait sa bansa at isang mahalagang ruta para sa mga sasakyang pandagat na dumadaan sa rehiyon. Gulf. This is part of the ocean and can be found at the opening of the sea.
Ang Gulf ay isang bahagi ng karagatan na matatagpuan sa bukana ng dagat, kung saan ang tubig ay pumapasok mula sa mas malawak na dagat at bumubuo ng isang malaking inukit na anyong tubig. Ang mga Gulf ay kadalasang ginagamit bilang daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat dahil sa kanilang malawak na espasyo. Halimbawa ng isang Gulf sa Pilipinas ay ang Lingayen Gulf na matatagpuan malapit sa Pangasinan at isang mahalagang daungan sa Hilagang Luzon. Isa pang halimbawa ay ang Ragay Gulf na matatagpuan malapit sa Camarines Norte na ginagamit din bilang isang daungan para sa mga mangingisda at komersyal na barko. River. River is a wide body of water that flows towards the sea. Ang river o ilog ay isang malawak na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Ang tubig sa ilog ay sariwa, kaya't dito matatagpuan ang mga isdang freshwater at ikinukonsumo ng mga tao. Mahalaga ang mga ilog sa agrikultura, transportasyon at kabuhayan ng mga tao. Halimbawa ng isang ilog sa Pilipinas ay ang Ilog Cagayan na siyang pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa bansa at dumadaan sa Hilagang Luzon. Isa pang halimbawa ay ang Ilog Pasig na matatagpuan sa kalagitnaan ng Metro Manila at kilala bilang isang pangunahing ilog na dumadaan sa lungsod. Bagaman ito ay naharap sa mga isyu ng polusyon. Spring. This is the smallest body of water. Ang spring ay isang maliit na anyong tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang tubig mula sa spring ay maaaring malamig o mainit, at madalas itong ginagamit ng mga tao para sa mga iba't ibang layunin, tulad ng pagpapagaling o pagpapalakas ng katawan. Ang mga hot spring ay matatagpuan sa mga lugar na malapit sa mga bulkan dahil sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa. Halimbawa ng isang lugar na may hot spring ay ang bayan ng Pansol sa Laguna, na matatagpuan sa paanan ng Mount Makiling, isang hindi aktibong bulkan. Dito, maraming resort na nag-aalok ng hot spring na tinatangkilik ng mga turista at lokal para sa kanilang kalusugan at relaxation. Do you understand? So now, let's proceed to our group activities. For Group 1, draw or illustrate specific landforms or bodies of water. Choose at least one. For Group 2, choose and explain in a paragraph a specific landform or bodies of water. Again, I am Jessamine Binamira and thank you for listening.